Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa na naman pong mahalagang isyu ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan sa isyu po ng isang Amanda Etchanes na nahuli sa Cagayan. Ang sabi nga natin, ang kontrobersya ukol dito ay mayroong itong isang buwang sanggol. May kaugnayan din po ito sa anak ni Congresswoman Uliamat na kailan lamang ay namatay sa sagupaan ng military at NPA sa Surigao. Ganon din yung kaso ni Casino. Na kung saan ang kanyang anak na River, ang pangalan, ay nasabi kailan lamang sa pangalaga ng kanyang lola. Ito po ay pinag-uusapan natin sapagkat nagiging mainit na isyu dahilan sa mga ilang opisyalis ng pamahalaan, partikular yung mga opposition senators, na kung saan kanilang hinihiling sa pamahalaan na palayain itong Etchanes na ito for humanitarian reason. Ang tanong po, ano po ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino sa isyong ito? Ang ating pong paninindigan ay kung itong Etchanes na ito ay may pananagutan sa batas, dapat niyang panagutan. Hindi dapat gamitin ang sanggol upang siya ay mapalaya. Sapagkat kung palalayain po ito, alang-alang sa kanyang anak, na dapat ay kanyang alagaan bilang ina, hindi po tayo makakatiyak na ito nga ay mag-aalaga sa kanyang anak. Most likely, ang mangyayari po nito, babalik siya sa kanyang aktibidades, bibigyan siya ng armas, o kung ano man ang kanyang papel na ginagampanan sa kanilang kilusan, ipagpapatuloy niya po. Kung magkagayon, siya ay mag-isang banta sa kaligtasan ng sambayanan. Kaya hindi po dapat na ito ay makalaya. Ang isa pa pong punto dito, sa isyong karapat-dapat nga ba ang mga nanay na NPA, mga ina na New People's Army, karapat-dapat ba na sila ay maging ina sa kanilang mga anak? Kailan lamang po ang anak ni Congresswoman Uliamat ay napatay sa engkwentro ng military at ng mga NPA sa Surigao. Ang bata po o ang kanyang anak, ang edad po ay 22-year-old lamang. Nang ito po'y mapabalita na nasawi, ang naging reaksyon ng kanyang ina, proud siya sa nangyari sapagkat ang anak di umano niya ay namatay bilang isang bayani. Sapagkat pinili nito ang landas
ng New People's Army o NPA sumapi at para lumaban sa pwersa ng pamahalaan sa layuning ibagsak ang ating gobyerno. At ang sabi po ni Congresswoman Cullyamat tungkol dito, iginalang niya ang kapasihan ng kanyang anak na hatakin ang landas ng New People's Army o ng mga komunista. Ganon din po itong si Nasino. Siya po ay alam niya, nagbubuntis siya, manganganak siya. Pero ginagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin sa kanilang kilusan hanggang sa siya ay nahuli. At nang mamatay ang kanyang anak, ginagamit pa niya bilang paraan upang maisulong niya at ng kanyang makasama ang kanilang advokasya na siraan ang gobyerno, mapagsakin ito at kantiin ang emosyon ng sambayan ng Pilipino para sabihin na napakasama ng ating Pangulo, napakasama ng military, napakasama ng pamahalaan, hindi naging makatao ang pagtrato sa kanya at ng kanyang mga anak. At pinalalabas pa na sinisisi nila ang gobyerno sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa kaso po ni Amanda Ichanes, alam niyang manganganak siya hanggang sa nakapanganak siya. Pero mayroong mga high-powered firearms, ammunitions na nakaimbak sa bahay niya. Kung prioridad niya ang kapakanan ng kanyang anak, manganganak siya at alam niyang aalagaan niya ito pagkatapos ang ipanganak. Di ba dapat sana na iniwan niya muna ang kanyang papel sa kilusan at alagaan niya muna ang kanyang anak. Si Sara Ilago, Party List Kabataan Representatives, minsan nagsalita di umano na ang mga ina ay walang karapatan sa kanilang mga anak sapagkat dumaan lang ito sa kanila. Ang kanilang mga anak ay para sa bayan. So ano po ang implikasyon ng mga attitude ng mga NPA na ito na mga ina? Ang ibig po lamang sabihin dito, nasa sinapupunan pa lang ang sanggol na kanilang dinadala hanggang sa ito ay isilang wala po sa kanilang puso, isipan at damdamin ang pangangalaga sa kanilang mga anak. Para po sa isang ina, alam po natin, prioridad ng bawat ina ang kapakanan, ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa isang ina po, nakahanda niyang isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sa ipinakikita ni Ilago, ni Cullyamat, ni Nasino,
ni Itzanes, mas prioridad po nila ang kanilang papel na ginagampanan sa kanilang kilusang terorismo. At ang kanilang mga anak ay handa nilang isakripisyo sa anumang paraan upang maisulong lamang ang kanilang ipinaglalaban, bagamat ito ay baluktot sa ating pananaw. Kung magkagayon po, ang mga NPA na mga nanay ay walang karapatan na maging ina. Sapagkat kung hindi nila prioridad ang kapakanan, ang kaligtasan, ang kinabukasan ng kanilang mga ina, ng kanilang mga anak, hindi po sila karapat-dapat na maging ina. Ang sanggol, ang anak, hindi po makakapamili ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang po nila ang pumipili ng landas na tatahakin ng kanilang mga anak. Sa makatwid, itong mga nanay na mga NPA, nasa sinapupunan pa lamang nila ang kanilang magiging anak. Itinadhana na nila ito. Inihahandog na nila ito sa mga bagay na ipinaglalaban nila na walang pagtatangi sa kapakanan at magiging kinabukasan ng kanilang mga anak. Napakasakit po. Ang masama po dito, walang malay ang mga sanggol na ito. Walang malay ang kanilang mga anak. Hindi naintindihan ng mga ito kung ano ang ipinaglalaban ng kanilang mga nanay. Basta ang alam nila, ito ang buhay na ibinigay sa kanila ng kanilang nanay, yayakapin nila ito. Yayakapin na may pagmamahal katulad ng kanilang pagmamahal sa kanilang nanay. Ito po ang napakasakit. Kaya po hindi karapat-dapat na maging ina ang mga NPA na mga nanay. Hindi nila naintindihan ang diwa ng pagiging ina. Masahol pa sila sa mga hayop sapagkat ang mga hayop inaalagaan, ipinaglalaban ang kanilang mga anak. Ngunit ang mga NPA na nanay na ito, sila ang nagtutulak sa kanilang mga anak upang ipahamak sa baluktot na kanilang paniniwala. Sa political law principles, meron po tayong tinatawag na parens patriae, na kung saan sinasabi dito, the government is the guardian of the people. So, the government being the guardian of the children of these rebel mothers, has to come into the scene to save these children. And the first thing to do is to ensure that the children should be taken away
from their mothers. Their mothers being rebels, they don't know how to love in the real sense of their children. Kaya po, sa halip na sabihin na dapat palayain ang Amandang ito upang alang-alang sa kanyang sanggol, makapiling niya at maalagaan niya, dapat po alisin sa pangangalaga ng isang rebuilding ina na ito ang kanyang anak ngayong maaga. Ang bata ay 1 buwan pa lamang. Otherwise, ang magiging tadhana ng batang ito ay matutulad lamang kay Jovelyn na anak ni Congresswoman Cullyamat. At kapag ito ay napatay, magiging proud pa rin. Magiging proud pa ang Amandang ito. At kung hindi namatay ang River, ang anak ni Nasino, magiging proud pa rin ang Nasinong ito kapag namatay ang kanyang anak sa pagkikipaglaban sa persa ng pamahalaan. Sapagkat ito ang pananaw, ito ang baluktot na paniniwala ng mga inang, ng mga rebuilding ina na ito. Sa makatuwid po, sinasabi po natin na dapat kapag mayroong rebuilde at may anak, ang kanilang mga anak dapat ay kunin ng pamahalaan at ilagay sa pangangalaga ng tamang institusyon o tao na mayroong tunay na malasakit sa kinabukasan at kaligtasan ng mga batang ito na walang kamalay-malay dahil sa baluktot na paniniwala ng kanilang mga magulang. Dapat po bigyan ng diin ang aspetong ito dito sa digmaan na inilulunsad ng pamahalaan laban sa CPP, NPA, NDF. Tiyakin po ng pamahalaan ang isang aspetong ito alang-alang sa kapakanan ng mga anak ng mga rebuilding ito. Wala pong kamalay-malay, wala po silang kasalanan. Hindi po nila pinili ang landas na maaari nilang tahakin, sapagkat ang pumipili po ng landas na tinatahak ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. At kung ang mga magulang na ito ay rebelde, tiyak po ang kanilang mga anak ay itutulak susunod sa landas na tinatahak ng kanilang mga magulang. Lalong-lalo na po sa mga sanggol na wala pang malay, hindi pa nila mararamdaman ang sakit ng paghihiwalay sa kanila mula sa kanilang magulang. Kaya po itong anak ng Amandang Etianes na ito, dapat po sa pinakamaagang panahon ilayo na ito sa kanyang ina na mayroong baluktot na paniniwala. At atin din po itong
ipinahayag sa sambayan ng Pilipino. Tulungan po natin. Sa halip na kondinahin natin ang gobyerno sa sinasabi nilang hindi makataong pagtrato sa mga rebuilding ina na ito dahil napapaghiwalay ang ina sa kanyang anak, mas karapat dapat po na ihiwalay ang kanyang anak mula sa kanyang rebuilding magulang. Nang sa gayon, hindi po ito magdusa ng buhay na hindi naman niya pinili para sa kanyang sarili, bagkus pinili ng kanyang magulang na mayroong baluktot na pananaw sa buhay. Tulungan po natin at inuulit natin ang pamahalaan bilang tagapangalaga ng sambayanan. Under the principles of parens patriae, sinasabi natin, tungkulin ito ng gobyerno na tiyakin ng bawat anak ng isang rebelde, lalo na kung sanggol pa lamang, ay mailayo sa kanyang mga magulang. As long as the children are minors, so kunin na agad ng gobyerno at ilagay sa tamang institusyon na na tagapangalaga. Pwede rin naman po na ilagay sa pangalaga ng kanilang mga kamag-anak. Pero most likely ang mga kamag-anak din ng mga rebuilding ito ay sympathizers din ng mga nabanggit na rebelde. Kaya most likely magkakaroon pa rin ng kontak ang kanilang mga magulang sa kanilang mga anak. At posible din po na tahakin pa rin ng mga batang ito ang landas na tinatahak ng kanilang mga magulang. So mas mabuti po kung dalhin na lamang ito sa pangangalaga ng DSWD ang mga minor na anak ng mga rebelde ay dapat mapangalagaan po, paalagaan sa tamang institusyon. Pag-aralin sila ng gobyerno, suportahan sa pagkatungkulin ng gobyerno at bigyan ng tamang mindset tungkol bilang isang mabuting mamamayan. Ipaunawa sa kanila kung bakit pinili ng pamahalaan ang ilayo sila sa rebelde nilang mga magulang. Para maintindihan din po nila at sila mismo ang humikayat sa kanilang mga magulang na magbalik loob. Sasamantalahin na rin po natin ang ating panawagan sa mga ilan pang natitirang mga ina na nasa kilusan pa din. Kung totoong kayo ay may damdaming makaina, nananawagan po tayo, sumuko na kayo nang sa gayon makapamuhay ng normal. Ikaw at ang mga anak at magiging anak mo. Alang-alang sa magiging anak mo. Yung mag-asawa dyan na NPA. Alam mong manganganak ang asawa mo, ikaw lalaki. Bumaba na kayo. Alang-alang man lang sa magiging anak ninyo. At kung may mga anak na kayo, alang-alang sa mga anak ninyo. Balik loob na kayo.
pagkakataon ito. Huwag kayong matakot sa mga kasama nyo. Marami diyang gustong bumaba pero natatakot dahil baka patayin ng mga ayaw pang sumuko. Darating ang panahon, papatayin din kayo ng mga yan kung hindi susuko yan. Sumuko kayo at pagdating dito, ituro nyo sa mga pulis, sa military. At bayaan natin mamatay sila sa kanilang ipinaglalaban na walang katuturan. Kung ayaw nilang sumuko sa kabila ng katotohanan na binibigayan natin sila ng lahat ng pagkakataon, hayaan natin sila. Pero kayo, tinatawagan natin kayong mga patuloy na nakikilaban, patuloy na humahawak ng armas para labanan ang gobyerno. Lalo na po kung kayo ay may mga anak o magiging magulang na kayo. This is the time that you have to grab nang sa gayon po makapamuhay ng normal ang inyong mga anak. Habang kayo ay nandyan, isisilang nyo ang inyong anak, pati ang inyong anak madadamay lamang. Wala pong malay, hindi na pinili ang ganyang buhay, pero iyan ang buhay na inyo na ibinigay ninyo sa inyong mga anak. Nagpapakita lamang na hindi nyo sila mahal. So, pansamantala po, tatapusin natin ang talakayan ito. Marami pong salamat, magandang gabi. At bago po tayo wakas muli ang ating paanyaya, na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat, maligayang Pasko at maligayang bagong taon.